ug ang kinabuhi ug tahurin ang tawhanong dignidad ug aron matunhay ang social justice ug katilingbanong hustisya nga gipadayag diha sa way pagkupas nga baruganan o time-honored principle nga gisanyaw ni kanhi Presidente Ramon Magsaysay. He who has less in life should have more in law. Ang kabus o ginikawan makabaton og kaabunda diha sa balaod. Sigaw ng bayan. Ginatagan pa og katungod ang mga CSU o si bisan kinsa nga traffic enforcer sa pagpalikop sa mga motoristang magsuot og helmet nga walay ICC stickers. Straight to the point, Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay ba na ito pagkasawaan nga iskutaran makasama din sa atong tulumanon sa straight to the point. Gatagan ba o katungod ang mga CSU o si bisan kinsa traffic enforcer sa pagpalikop sa mga motorista magsuot o walay ICC sticker ga helmet. Deputation order alang sa mga CSU uban pa mga traffic enforcers ipagawas na sa LTO karong si Banaha sumala pa ni Mr. Michael Macarambon. Head sa CSU Mr. Livy Hungao mibutyag nga gihatagan sila og katungod nga manikop ngadtong mga motoristang walay ICC sticker ilang mga helmet. Samtang kung sa Labragan ng pagklaro way katungod sa paghimo og ordinansa ang syudad pagdiputay sa mga CSU uban pang traffic enforcers tungod aron na may nasudnong balaod ni ini. O di mga kasama, pabutan ninyo ang pagpabati na ito karong tatao dari sa Tutulbanon sa straight to the point na masabi pa In the morning. sa balita po Ligorde DXIC RMM Report. Paul. Okay, ito kasama niya pa o kasama niya Ratel, no? Ano yung kita may mutang garon sa corner Rojas o Quezon Avenue. O niya, kawan karon unang adlaw sa simana, siyempre ang atong mga empleyado sa pribado o gobyerno nga buhatan, kawanan sayo na kayo nga nagpaklay din sa kadalanan o niyang atong sab ng mga estudyante sa atong mga tulungan, pribado o publiko, sayo sab na nagpaklay din sa kadalinan o niya atong kadalanan usab no dugang south na bahin, doon na lang pagka-busy karong mga oras diri sa May Rojas Avenue. Ito diri sa ubang mga dalan, diri sa Quezon Avenue, ang doon na pa pagkahap sa estradas trapiko. Inon mga sa diya sa May Aguinaldo tungkol sa itong sibihan o sa ubang bahin ng itong siyudad. Pero ito ang taon-taon, ito lang ang mga good logikan karon kasama ni Rafael, kasama Manny, posible nga doon ay paghuot sa trapiko diri sa corner, no? Sa Rojas o Quezon Avenue, kinitungod sa kaning money transfer, no? O money changer, dili sa Kantogit, dumikan sa usa ka dakong buho, nagikalot sa usa ka ayon kining atong mga kontraktor, no? Kaya doon ay pag-consider, pagtibawas pa nining patubig na to, o niya doon ay dakong tapok sa kaning yuta na kalot, pero sa kanto, niya doon na po sa kaipuyo kining bakho, ang nakabalandra karon din sa kanto na bahin, noon nakakordon kining naisbutan nga dapit, pero may gamay, no? Ang dala din sa may Quezon, din sa corner yun, o karong taon-taon, may pilatan nga good na gikan karon, posible nga talaga, no? Ang atong dagan sa itong mga sakinan, gikan sa south o gikan sa north, kaya ganing Quezon, abin niya man wala sa kasanyaran, natingod, no? Natingod ang itong mga sakinan na gikan sa north o ang south, nabuhagi din ang dapita. Sa pagkaroon, wala pa tayo nakita na traffic enforcer na nagbantay din sa dining dapita, no? Sa mga corner sa Rojas o Quezon Avenue. O din mga talanawin na itong nahipos, gikan din sa Quezon Avenue o Rojas Street. Kasama mo sa trafiko, Paul, din ang Kasama Paul? Yes. Kumusta ang ating mga motorcycle riders karon? Nakita ba mo nga nagsulog og mga helmet?
Ato na mga motorcycle rider, daghan kayo karon gani ang uban na naglumba island ni atong makita karon puntaga at sa asa nga kadalanan diri lang sa ato nga namutan is may Quezon ug Ruas natay nakita ang uban wala mga cross helmet o di ako pa sa dito lisunod sa kaning reglamento sa trapiko sa pagsulod og cross helmet pero kasagaran gyud kasama naman kasama nga Ramel ako ang kaning bisupak gyud sa balaod sa trapiko sa pagsulod sa kaning cross helmet alang mo tani sa protection sa ilahang kinabuhi pero ato na gyud mo paglapas siguro ato lang ato lang ang iyo ratong Paul, basig gahit pang ilang ulo kaysa helmet. Posible ba siguro ilang una dahil pang ilang ulo kaysa helmet dan gawa gid sila batuban sa balaod kung lagda no sa atong trapiko sa pagsulod nining crash helmet. Okay. Sige, Paul. Okay, kadukan kita dito sa Quezon ug Ruas Paul dito sa Arnab. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, bote pagkulagoy sa Dagas Tropico, kasama ko naman ang pagkulagoy ni kasama Paul. Ay makita gyapon karon bisan pa man tuod nini, do na gyapon wa gyud magsuot og limit lagi. Bisan na ning gi-implement na ang Republic Act number 10054 na doon na gyapon mga naglapas sa Kuya Ramil. Og usab kinahanglan ba ang ano ang dili lang ang mag-drive basta pud ang tandem nini ang angkas apil gyapon ang angkas kinahanglan gyapon do na helmet no og magdala-dala ka gyud do na angkas nimo magbitbit kay usa ka extra kuan helmet katog gyapon do na ICC sticker mao gyapon ang imong pagkuan na isulob sa gaangkas nimo. Minara ang sa pagkaron ang ato lamang nga kung doon na may deputation order kamo gawas ni karong semanaha sumapas sa doon na sara karon niya karon mga detalye sa ato paraguban binigay posture ba sa straight to the point apa sabi pa sa to ag pagparay sa unahan Weather update. Gikan sa 24-hour public weather forecast sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa na gi-issue alas 5 sapit sa 20 sa January 2013 hantod karong hapon ang tail end of cold front affecting northern Mindanao, northeast monsoon affecting Luzon and Visayas. Mindanao will experience cloudy skies with light to moderate rain showers or thunderstorms. Eastern Visayas, Bicol region, Cagayan Valley, and the provinces of Aurora and Quezon will be cloudy with light rains. Metro Manila and the rest of the country will have partly cloudy skies with brief light rains. Moderate to strong winds blowing from the northeast will prevail throughout the archipelago, and the coastal waters will be moderate to rough. Mao kana ang atong kasamtangang panahon kasamang Ramil ug mga kasama ang Mindanao makasinati og maulap nga panganunon nga kalangitan unya dunay hinay hangtod sa iguigo lang nga pag-ulan ug pagkidlat iniman pagdalugdog ang silangang bahin sa Kabisayan iniman ang Kabikulan ug ang Cagayan Valley ug ang mga lalawigan sa Aurora ug Quezon. Panganuron gyapon ang mga kalangitan nga adunay hinay nga pag-ulan ug ang Metro Manila makasinati labi na gayud sa mga kauban pa nini ug uban pang mga lugar dinhi sa Luzon makatagamtam og panganuron nga kalangitan ug usab adunay hinay-hinay nga pag-ulan o pagpanaligsik ug sa kinatibuk-an ang lakat sa panahon adunay kusog nga hangin gikan sa hilagang silangan hangtod sa tibuok kapupudan sa Pilipinas ug ang atong kadagatan aduna lamang igo-igo nga pagbalod ug kasamang Kuya Ramil ang nasinati sa pagbiya nato dito sa Davao ang laging adlaw kusog kayo ang ulan kusog ang ulan ang buntag sa Sabado mga alas 10 hangtod na kana og pagbiya nako nag-text nga akong igsuon nga ang kuanday ang lungsod gyud sa Davao na kuan na bahaan kada hapon miawas ang
itong dakong suba bitaw diya sa Davao. Oo. Ni awas gyud. So nana day kakusog. Pero wala landslide ang yung mga nagian sa highway. Wala man, wala Wala na dakong yun sa kuan bitaw. Doon ay kuan dito bukid yung kuan. Diya sa Buda. Oo. Panganod lang yun doon. Panganod. Makita Oo. sa sakyanan. Pero doon na may beam ka ng mga bus karon ng mga bagong bus. So maayo gyapon ang dagan ug usab mao lagi ang panahon nga kuan gid usab mura ang atong kanon ang atong nasinati murag karon ng December. Karon ang bulan sa Disyembre. So Kini atas tugnaw nga panahon. Nabali na muna ang ito ang resulta sa kuan climate change. So mana gud ang kuan ang ato ang panahon karon usab na. Mao na ang atong panahon karon. Straight to the point. Okay, mga to mga kasama ang ato ang lakat sa panahon. O kini ato tulumanon gipaliwan sa matingwa sa Chiritox Plus Herbal Capsule. Ang Chiritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier o tigwagtang sa mga toxin sa lawas o usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian puno sa nutrients sa palikod sa mga vital organs. Chiritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Ang adlaw mga kasama ni Subay kaganina alas 5:40 alas 6:25 sa kabuntagon ug mosalop unyang hapon sa may alas 5:49 sa kahaponon. Straight to the point. Oras sa alas 6:31 sa buntag. Tatak RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXVC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Tagupa, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-lock ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasok pag-lock hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653! Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Let's eat pansit! Kantong ba? Magpansiteria? Sarap nga dun, kaya lang ang layo papuntahan eh. Sarap sana nauna. Walang problema, dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasahan na in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya nasap ang sarap ng timplang pansiteria. Let's eat pansit! Ubus agad! Pansiteriyang pansit canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriyang sarap. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ako sa among panginabuhi, sa akong pamilya, ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, Myracaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dikalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambrosol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Magkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron mga daginot. Mga anak, tugawa na ito. Iyan mo kinil
Nagulat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamaya man ng Joy sa Shine. Unta, kakumpareta aron makadagino. Dili ka may karang 5 pesos na Joy sa Shine. Nahinom na kong litro ni sa tubo. Nga mabuthang todo sa kasimana sa pamilyang sama nato. Kutog ko! Ba, sulit di ayang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot tugo sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Bigyan mo ako ng tagakwento, haluan mo ng komikero. Dagdagan mo pa na musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang kita ng barkada, huli-huli ang saya. Lahat ng paborito nila, enter the light, gawin mo Reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, balik na sa Camaragoma din sa itong tulumanon sa straight to the point. Straight to the point. Kuya Manny? Ang atong hitanan karong adlaw, hatagan ba og katungod ang mga CSO o si bisan pinsang traffic enforcer sa pagpalikop sa mga motoristang magsuot og walay ICC sticker na helmet. Kaya base sa giingon nga ang kato lamang ang atong mga tinugyanan gyud sa LTO doon ang katungod nga mudakop niini, no? Iya, kung natin kanawon po, Kuya Ramil, kinimigong issue sa ICC sticker, kanambigit na good po ni sa responsibilidad sa mga manufacturer sa pag tanaw gayud nga naana kining ICC sticker nakapilit sa ilahang mga gi-manufacture nga mga helmet. Dealers have the responsibility to secure ICC stickers for their products. Mao kanang kuan po ang responsibilidad sa mga dealers, kuya, kining bigya og mga gabaligad motorsiklo. Motorsiklo doon na naginay ko. Doon na kay motorsiklo kinahanglan mo yung helmet. Doon na maging motorsiklo nga doon na pagkape na gid nga helmet kinahanglan doon na sa ICC sticker. Correct. Doon ang kuan po tanang po sa mga manufacturers nga kung gikan sa gawas nga gikan sa gawas atong nasod, kinahanglan nga naano na yung ICC stickers magkapilit diya sa mga helmet na ilang pang-deliver sa nagkadiyang kuan kuya mga countries sa sa diri sa sa market kung ina-import nila. Dili lang nga ingon ta magbuhat lang sila kuan, magbuhat sila og helmet karon nga pagkahuman bago na sa mga consuming public, sa mga consumers ang pag situate nga na ay stickers, ICC stickers ang ilahang mga helmet. O karon na ang problema nagpabili na nga sa tuod dunay nakita na nga dunay pag-implement sa bag-ong balaod kabahin ini ang Republic Act number 10054, pero makita gyapon mga pula ganina nga naagi wa magsuot. Kanya ang gisuot na ba sa maong balaod kung magsakay ka sa motorsiklo, regardless of whether you are a driver or gabalidog lang ba, gaangkas lang ba, kinahanglan nga magsuot gayud og helmet. Nga kalambigit nila yung mga balaod, gibutangan pa gud og kining ICC stickers kung import commodity clearance. Kining import commodity clearance, Kuya Ramil. Ano importante kaya sa kung ang helmet gibuhat sa gawa sa nasod din gipasulod din sa Pilipinas, mao kini ang import commodity clearance na sticker. Dayon ang kining PS stickers mao kini ang Philippine standard. Kung naamo pud ta sa Pilipinas nga standard din sa ato ang sa ato nasod. Butangan ni PS base sa maong balaod 10054. Ug mao kana ang kalambigit karon nga issue nga kining pag-implementar matud pa sa Republic Act number 10054 na ang dinay katungod na mo-implement nini
mao ang mga membro sa Department of Transportation and Communication. Iya sa iya pun attached nga mga agency kun kining Land Transportation Office may gitagaan gimandate gimandaran gayud sa balaod nga mo implement sa pagpanikop kanang roadside inspection Kuya Ramil ug mga kasama. Ang LTO may gitagaan og katungod na may gitagaan og responsibilidad sa pagpanakop kung walay helmet ug sa pag-inspection roadside inspection kung pagtanaw binabay helmet o wala. Helmet na ba ICC stickers o PS stickers o wala. Sila may kibali implementing agency, no? Ilan yung patuman o dili karon unsay papel usab sa atong mga Civil Security Unit o CSU Traffic Enforcer kalabot niini. Kaya na sila katungod. Nagisgot pa ng balawod og agents nagisgot pa ng balawod og agents. LTO niya nagisgot pa og agents tanaw nato unsay gisulti sa ato ang mga hintungdan dinhi sa Tacloban Siligan. Una na to gikan sa LTO. Deputization order alang sa mga CSU o uban pang mga traffic enforcers ipagawas na sa LTO karong siminaha sumala pa ni Michael Macarambon sa LTO Iligan. Kasama mo sa balita, Junior Kabanday. RNN Investigative Report. Gipatinaw ni Mr. Michael Macarambon, Chief of Law Enforcement sa Land Transportation Office o LTO, nga ipagawas na nila karong siminaha o karong bulan na ang deputation order sa pag-deputize na ito mga CSU guban pa mga traffic enforcers aron makapanikop na ito mga badlungon ng motorista. Tungod niini, gihangyo ni Macarambon ang tanang motorista sa pagkooperar sa tanang traffic enforcers nga ilang gi-deputize aron magpabili ng mga yudagan sa papatuman sa hapsang nga trapiko sa dakbayan sa Iligan. Samala pa ni Macarambon, pinagi sa pag-deputize kanila aduna kini sila katungod sa pagsikop ingon man pag-issue og TOP sa tanang mga motorista kinsa makasupak sa balaod. Ang mga deputation order is on process na. Maybe next week or karon naman kung kuha na lang ang ilang deputation order sa regional office is nana sila authority ang dakop kabahin sa Republic Act 4136. Dili lang kay sa helmet lang sa Republic Act 4136 mo na giulat kay for renewal magkatagarong 2013. So last year deputize man na sila, so isubmit na nato dito. So mabot to next week pwede sila kanakop. So atong motorista comply na sila na. Pinapot sila katungod sa nga ma-issue mga ting. Yes, so mo sila pag-mapot ilang deputation order. Muna na iulat na ito ang ilang deputation order. Ang tingog ni Chief Law Enforcement sa LTO Michael Macarambon nga nanginabi sa Radyo Nationwide kasama mo sa Land Transportation Office Junior Kabanday, Tatak Aramed. Radyo mo Nationwide, straight to the point. Okay, ito ang Chief sa Law Enforcement diya sa buhatan sa LTO, Mr. Michael Macarambon. Ug kung natong hibawan Kuya Ramil, base sa iyang gipamulong ang Republic Act number 4136 mo kini ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines ug dinhi gibase ang pag-deputize sa ilahang mga ahente o kinsa ilahang mga gisaligan nga maoy mo alayon kanila ug motabang kanila sa pag-implement sa mga traffic code ug pag-implement niini nga na sa mga kadalanan kay abi mo nimo mga kasama og Kuya Ramil ang ato ang mga kawani sa Land Transportation Office limitado lang sila dito lang no? Ang gamay ra gyud atong personahe kaya naa diha karon mga imandaran sila sa balaod ng adi gid nila kaya pila ka mga motorista sa Pilipinas di ba? So kulang gyud ang ilahang mga ang ilahang di lang kahimanan kundi ang ang human resource. So muna makinahanglan sila tabang sa mga concern ng mga agencies ug guban pa nga mga dunay katakos nga mo implement sa maong natad labi na ning traffic code. So kalambigit nini labi na sa mga local government units mo ang atong mga traffic enforcers. So ato kanang isayran sa pipila ka pamahayag sa atong mga igsoon nga na atong na interview. Okay.
Samtang dirita sa head, ato yung na-explicar gihapon no, ang kanamigitan sa Republic Act number 4136. Dirita sa head sa CSU, Mr. Levi Hungaw, mibutyag nagyatagan sila katungod nga manikop na itong mga motoristang walay ICC sticker ang ilang mga helmet. Sa subalita, si Chris Kinabato. RNN Investigative Report. Gihatagan ngayon sa katungurang mga Civil Security Unit kung CSU sa papanikop na itong mga motoristang walay ICC sticker ng mga helmet ng gamit. Mo kinanggibutya ni Mr. Levi Hungaw ang head sa CSU nga nahinabi sa Army News Team. Gani matupang ang gitahasan ngayon sila sa Department of Trade and Industry kung DTI. Lakip na ang Land Transportation Office kung LTO sa pagpanikop. Dugang pa niini nga ilaw sa kining gipatuman na gumikan kay anaw sa kini sa local ordinance. Nalakip sila mga CSU ang manikop na itong mga motorista nga doon ay helmet na walay ICC sticker. Ito na, so ng coordination sa atong Department of Trade and Industry, DTI. Doon ang mandato sa atong DTI o sa LTO. Nung advice nila na operation together sa atong enforcer sa traffic. Saan na siya ng malaod na sa atong secondary lungsod na kabayan sa atong ordinansa. Naman po tayo sa atong ordinansa, no, sa atong local ordinansa katong sa citation tickets naman dito nakalapit sa atong citation tickets na wearing pass helmet ay ang atong civil security unit. Dugang panihungaw nga sukad ni atong unang adlaw sa pag-implementar sa pagpanikop ni atong mga motorista nga adunay helmet apan walay ICC sticker. Hangtod karon ang ubay-ubay na gayud ilang nasiko kini pinagi usab sa ilang pag-assist sa mga traffic police. Ubay-ubay na sa sinugdanan, ubay-ubay na atong kuan kanto pag-create nato sa ordinansa, no, atong gitagaan tag augmentation sa atong gamhanan masahin ang traffic enforcer diya sa kadalanan. Nag-assist mo ta sa atong Philippine National Police. Ang tingog ni Mr. Levi Hungaw ang head sa CSU nga hinabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa CSU office, Jessica Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, mo si Mr. Levi Hungaw, ang atong head sa CSU. Kasama Kuya Manny o Binita. Gusto masara sa itong mga kaigso ng mga tipaminaw kay medyo doon na siguro mga dalibog panini. O sa may diferensya o kalainan sa Republic Act 10054 o Republic Act 4136, Kuya Manny? Kuya Ramil, ang Republic Act 10054 specific na nga balaod. Alam bigit sa helmet lang gayod o sa ICC stickers o PSC stickers nga ipapilit diya sa helmet nga kinahanglan sa loob sa mga motorcycle riders. Mo kana nga balaod ang Republic Act 10054. Samtang sa laing bahin, ang Republic Act 4136 o 4136 naglambigit kini sa naglangkob kini sa tanan nga mga sa sa traffic code, Land Transportation and Traffic Code sa Pilipinas. Kalambigit na kini sa tanan nga mudagan des kadalanan. Mo lambigit kini nga balaod sama pananglit kung dunay violation concerning licensing kanang mag-drive ka nga wala kay lisensya kana apil na sa traffic code, driving kanang mga invalid ang imo, suspended ba, ineffectual, revoke ang imo o improper nga license o delinquent nga license nga wala mo na renew o kana mo gyapon na nga violation. Kalambigit kini sa driver's license nga driving under the influence of kanang mga prohibited drug o liquor, appeal diri, then allowing unlicensed, improperly licensed to drive motor vehicle kanang mga wala bay lisensya. Nya kuan gipa-drive nimo drive. Lambigit diri. Dayon kuan pod kini nga balaod usab naglambigit kabahin sa registration kanang mag-operate og motor vehicle nga wala na rehistro o improperly registered o delinquent, wala pa na wala invalid ba ang registration. Dayon mag-operate og motor vehicle nga wala pud na rehistro niya ang replacement engine kanang do na may mag-ilis engine o kinahanglan imo kanang iparehistro ang chassis ana imo kanang iparehistro niya kung wala na rehistro mao kana violation kana sa maong Republic Act 4136. Dayon klambigit nini kanang mag kuan ka Kuya Ramil pananglitan mag dadala ka sa motor vehicle certificate of registration kanang ORCR. Dayon ang original photocopies dili padala ang kuan ang kinirang mga Xerox copy lang ang original wala gid mo madala usa kana sa gitan-aw nga violation sa maong RA 4136 nya nabigit nini kanang mga plate numbers, mga stickers nga papilit kanang mga kuana kanang mga
di ba doon ay mga plaka kaya namin di na maklaro. di na Hugaw na sab kayo. Hugaw na kayo. Wala na. Doon in Scopus kuan pagod gi-display pagod dili pagod makit-an. Dili dahil makita. Kapag gitaguan ba? Ibutang lang diya sa diya sa tubangan sa kuan gud windshield diya ra ibutang mga plate number kana violation na kay diya man gud na sa tubangan sa sakyanan ibutang diya man gud bumper dapat mao mo gina ang nakabutang nga conspicuous place nga butanganan dayon dili nimo ibutang sa sakto violation na niya po na mo na ang gihisgutan kabahin meaning Land Transportation and Traffic Code kung Republic Act 4136 niya kana pong wala kay registration sa pagkatapos ng sticker kaya doon na bitaw mga gitawag na ito mga commemorative stickers kuya pareho ang uban na PNPA sa mga NBI 75 mason ana mason ang kana man kung stickers ang minana kana man kung mga plate number mga plaka nga minana doon na po na kalambigit ng mga stickers kuya Ramil nga sanction good sa Land Transportation Office. Naka kuan gina doon na gina naglambigit na kung wala gani kita plaka lang ya violation gapon kana sa maong Balao Republic Act 4136. So mo rin no ang mga kuan kung ato isgutan diha sa 41 RA 4136 Land Transportation and Traffic Code sa Pilipinas. So mo na no dito basihan ang ila pag-deputize unya meaning maong mga sakop sa si issue. No. Tara nakit ni silahan mga kuan pagasikopon. So sampa sa RA 10054. Okay. Mo na to ang katong mga parte sa helmet o katong dunay ICC sticker o ka PS mark. Mo na ibuot ipasabot alang sa itong mga kaigsunan na minaw karon. Dini sa atong tulumanon. Pabuta ato'y panayan niya po ng pag-iskot sa atong sigaw ng bayan karabuntag mga kasama. Straight to the point. Giyatagan ko katungod ang mga CSU o si bisan kinsang traffic enforcer sa pagpalikop sa mga motoristang magsuot og walay ICC sticker nga helmet. Oras atak alas 6:52 sa buntag. RMN. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant freeload! May millions of freeload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke, space code to 2653! Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Let's eat pansit! Kantun ba? Magpansiteria. Sarap nga doon. Kaya lang ang layo papuntahan. Sarap sana nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasahan na in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya lasap ang sarap ng timplang pansiteria. Oh, let's eat pansit! Sarap! Tapos agad! Pansiteriyang pansit canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriyang sarap. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi sa akong pamilya og napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dikalidad para sa maabilidad. Duna na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Magkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan na ito. Iya mo kinig detergent. Powder 1, 2, yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gumaya man ng Joy sa Shell. Unta, kakumpareta aron makadaginot. Dili ka may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Nahimong dagong litro ni sa tubig. Nga mabot hangtod sa kasimana sa pamilyang sama nato. Kudog ko! Bah,
Sulit di ay ang 5 pesos nga, Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene. If diluting, prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero. Dagdagan mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang timpla ng barkada, huling-huli ang saya, tulad ng paborito nila. Enter the light, gawin mo light. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iliga, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Straight to the point. Okay, sa ato pagparayon o niya dinita sa ato ang pagpabaw sa mga nitabo kagahapon, doon ay kalihukan alang sa ato ang mga kaigsunan dito sa Kabaksanan. Public advisories. No? Doon ay kalihukan sa kagahapon sa Kabaksanan, ilang barangay day kagahapon? Barangay day kagahapon. Bibo kayo ang maong barangay gipanguluhan ni Barangay Captain Ramil B. Andilab kauban sa mga barangay kagawad, mabti kong mga barangay kagawad ko silang kagawad Emilio Hermosilya, silang kagawad Melvin Negreño, kagawad Antipas Ayhunan, usab si Juan Panisodinho Jr., usag ba si kagawad Raimundo Namatay, kagawad Mr. Gutierrez, kagawad Jeremy Gutierrez, kagawad Gina Katugal, o sa iski chairman usab Kuya Ramil Gamayo kay pagkuha nila kagahapon ang ilahang pagresulta sa barangay day, labi na sa result sa cultural show kagahapon. Nakadaog sa folk dance. Ang first mao ang Kabaksanan High School. Usab ang second ngadto sa Kabaksanan Elementary School. Ang third sa Tabunan Elementary School, ang fourth sa Pedro Negreño Memorial School. Samtang sa folk song sa cultural show ang migawas nga manaog mo ang Kabaksanan Elementary School. Din ang second mo ang Kabaksanan High School. Then ang third mo ang Tabunan Elementary School. Samtang ang sa ilahang gipahigayon nga talentadong pamilya katong mga grupo sa mga pamilya nagpasundayag sa ilahang katakos. Ang gawas nga manaog mo ang Zone 14, samtang ang second mo ang Zone 2, samtang ang third mo ang Zone 12, ug samtang ang fourth mo ang Zone 7 sa maong barangay Kabaksanan. Ang fifth, doon na pati fifth. Napay fifth diay mo ang Zone 18 sa talentadong pamilya. Nga sila, pamilya. Ay, sa may mga presentation ni Kuya, nagkadaiya lang. Depende sa ilahang sa ilahang pang-present dito. Ug usab ang pinaka-importante nga nahitabo kagahapon mo ang pagpili sa Miss Kabaksanan. Dayon ang ni gawas nga manaog Kuya, ang anak ni kagawad Emilio Hermosilya. Maoy nahimong Miss Kabaksanan. Miss Kabaksanan si Lily Rose Hermosilya. Maugay ni gawas nga manaog. Ug usab si Gila May Pautan mo ang first runner-up. Samtang si Miss Daisy Pairat ang second runner-up. Samtang ang third si Anali Kabulbul. Ang third runner-up. Sa nahimong ang sabi pa gayon nga Miss Kabaksanan kagahapon, yung mga gwapa, mga gwapa rin doon. Kaya pwede naman kung ang Miss Iligan sa mao na ito i-represent ka. Pwede mo apel to sa Miss Iligan. Kinahanglan inanay bitaw Kuya, nagoy mga Miss Kabaksanan o Miss Barangay sa uban ng mga barangay para sa panahon nga mag-pista na ang dakbayan sa Iligan, mao na lang ni ang automatic representante sa kada barangay,
ka barangay. Good. 44 ka barangay. Imagine ka, nagkadaiya nga mga... Kasin pa mga Miss Philippines ning... Ay, of course. Hanto ba Miss Universe? Diba? Sus, makuha na sa kuhan ko eh. Makuha na sa siligan. Mga talong siligan. May adin ni sa tuwa sa dakbayan. May adin ni. Ug mo ka na ang nanghitabo kagahapon ug congratulations sa barangay kapitan maabtikon gwapo niya ug kabuutan nga barangay kapitan si barangay kapitan Ramil Andilab sa barangay Kabaksanan nga nagsaulog sa ilahang barangay day kagahapong adlaw. Kuan ni kagahapon ang ilahang ko na mula kining maong barangay January 20, 1967. Nya ang fiesta nining maong barangay kada Agosto 19. Sa natala nga populasyon ko dunay 2,000 ug usab 2,163 ang maong area. Okay. Mabalik ta unya pabuta tuhanay sa mga balita gikan sa kauluhan ang Ayaw News sa Sunuay ug usa mga mga balita lokal ang Ayaw News diretso balitang iliga balik ta second portion. Oras mga kasama tatak unto pala 7 na sa buntag. RMN. Ito ang DXIC 711 sa Iligan numero 1. Tatak RMN. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na mapapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga. Marami hong lugar sa Davao City lubog sa tubig baha. Klase naman sa eskwelahan suspendido na. Pinsala ng sumadsad na barko na US Navy sa Sulu Sea Coral Reef mas lumawak. 39 na mga Pinoy na inilikas sa hostage crisis sa Algeria dumating na sa bansa. Planong kudita kay Senate President Juan Ponce Enrile kasado na. Sa negosyo, Ulyalim Festival sa Kalinga, inasahang hahakot ng turista. At sa ibayong dagat, biglang nangasoy sa hostage crisis Algeria, pumalo na sa 81. RMN News Nationwide. Ikaw ba ang tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Tama, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iniga, Magadia, Ditolo, Cotabato, pinakamaraming Hintila, Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Ditolo, Malaybana, Elzabis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Lunes ngayon, January 21, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, o si Radio Beras. Tayo po ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, CCV 684 RMN Tumiganao, WAR 103.9 RMN Palawan, at DYRI 774 RMN Iloilo. Live international via www.rmnnews.com at sa WRMN, New York, USA.
mga kasama maapektuhan ng tinatawag na tail end of a cold front ang Northern Mindanao, habang Northeast monsoon naman ang makakapekto sa Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, maaranas sa maulap na kalangitan na may mahina pa rin hanggang sa katamtaman ng mga pagulan, pagkidlat, pagkulog ang Mindanao. Ang silangang Kabisaya naman, Kabikulan, Cagayan Valley at mga lalawigan ng Aurora at Quezon ay maaring maging maulap po na may mahina pagulan. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon naman ng bahagyang maulap na papawirin. May dagdian pa rin mahinang pagulan. Epekto ng panahon, alamin natin, maraming lugar ho sa Davao City lubog ngayon sa tubig baha. Nationwide at yung mga klase ho doon sa mga eskwelahan suspendido na. Kasama natin sa Balita si Efren Armilla ng RMN Davao. RMN Report. Dahil sa sunod-sunod ng mga pagulan, ilang mga lugar ang binaha sa siyudad ng Davao mula pagkahapon. Ang mga lugar na naapektuhan sa baha ay ang Matina, Grabahan, Pangkiruhan ng Barangay 5 Barangay 19 Dasby, Barangay Lawan at ang Jit Valley, Buhangin. Sa mga lugar na nabanggit, ang Jit Valley ang siyang mayroong maraming pamilya na nabahan, kung saan halos umabot lang tubig sa kisami ng mga bahay, kaya ang ginawa ng mga biktima ay umakyat na sa kanilang bubong upang hindi sila madala sa daloy ng tubig. Kahit mabilis ang ginawa ng pag-rescue ng mga rescue team, nahihirapan pa rin ito dahil sa napakamaraming mga pamilya na na-stranded sa kanilang mga bahay. Samantala sa Barangay Lawan, 300 na mga pamilya ang nawalan ng pamamahay matapos tinangay ng malakas na agos ng tubig ang 50 kabahayan. Ayon kay Christopher Go, Chief of Staff ni Davao City Vice Mayor Rodi Duterte, na inutusan siya ng Vice Mayor para i-rescue ang mga bata at matatanda. Sinabi ni Go, ang lahat ng na-rescue ay dinala nila sa mga gyms sa Julevel Subdivision dahil ang lugar na to ay elevated at hindi na kayang abutin ng tubig baha. Inutusan naman ni Go ang mga pamilya na nasa kanila pang pamamahay na huwag pumilit umalis dahil mas delikado dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Sa halip ay hintayin na lamang ang mga rescuer. Kinumpirma naman ni Major Jake Obrigado, Civil Military Operation Officer ng 10 and 100 Division, Philippine Army, na isang nagangalang Tata Inquitirino, 30 anyos at buntis pa, at isa pang taong nawawala dahil sa baha sa Barangay 19 Dasby, Bagaca sa siyudad ng Davao. Habang sa San Rafael Maa, 2 katao naman ang na-missing at patuloy pa rin pinaghahanap sa ngayon ng Central 911. Sa kasalukuyan ay suspendido na rin ang klase sa lahat ng kindergarten at high school sa buong siyudad. Patuloy pa ngayon ang ginagawang monitoring ng CDRRMC at karamihan sa mga apektadong pamilya ay nailikas na rin sa ligtas na lugar. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Efren Armilla, Tatak RMN. Subo Nationwide. Lumawag pa ang pinsalang dinulot ng sumadsad na USS Guardian. Barko po na US ito sa Tubataha Reef sa Sulu Sea. Ito matapos gumalaw ng 90 degrees ang nasabing barko dahil sa malakas na hangin at alon. Una nang naiulat na meron ng 10 metrong pinsala sa Coral Reef. Ang pagsadsad po na nasabing barko, kaugnay din kinukwestiyon ng mga nangangalaga sa Tubataha Reef ang pagpasok ng USS Guardian doon, samantalang hindi naman po ito navigational route. Sinasabi na sira ang digital nautical chart sa barko dahil para ito ay hindi makita ng mga tripulante ang Tubataha Reef. Nabatid na 3 barko na ng Westcom ang pinadala ng Philippine Navy para tumulong sa paghila sa USS Guardian. Sa ngayon, wala namang pagtagas pa na langis mula sa barko. Dumating na ho sa bansa may 39 na Pinoy na inilikas mula sa naganap na hostage crisis sa isang oil facility sa Algeria. Alas 4 ng linggo ng hapon, lumapag sa NAIA Terminal 1 ng Emirates Flight EK332 mula Dubai. Saka yung may 39 na mga Pinoy. Inilikas yung mga OFW sa kasagsagan ng pagkugob ng grupong nagpakilalang Battalion of Blood na pinaniniwala ang may kinalaman sa Al-Qaeda noong Miyerkules sa Amenas gas field sa Algeria. Ayon sa ilang mga pinauwing Pinoy, ang nagsabing hindi ho sila kasama doon sa na-hostage, ngunit nagkusa na lamang silang umuwi para lumayo ho sa panganib. Sa pinakahuling ulat, 33 hostages at 23 hostages at 32 Al-Qaeda-linked militants ang namatay sa hostage taking na yun, habang umabot naman sa 107 na mga foreign hostages at 685 na mga Algerian hostages ang nakaligtas sa naturang insidente. Nabatid na naisura mga kidnapper na magwakas ang French military campaign sa Mali. Patuloy naman ang koordinasyon ng Department of Foreign Affairs sa mga kinatuwa ng bansa sa Algeria ukol sa lagay ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa gas field ngayon at sa kaukulang pangangailangan at repatriation.
Sa pagdatong balita, Philippine Embassy ay inaalam na kung may mga Pinoy na kabilang sa missing o nawawala sa Algerian hostage crisis. Kasama natin sa balita live si Joy Sandra. RMN Report! Inaalam na ng Philippine Embassy sa Tripoli, Libya kung may mga Pilipinong kabilang nawawala sa nangyaring hostage crisis sa Algeria. Puspusan ngayon ng pakikipag-ugnayan ng embahada sa Algerian authorities. Hindi pa rin mabatid ng mga otoridad kung ilan ang kabuoang missing dahil patuloy ang clearing operations sa nilusob na gas facility. Una nang inamin ng Department of Foreign Affairs na hindi nila alam ang kabuoang bilang ng Pinoy sa Algeria dahil posibleng may undocumented OFWs na nakapasok doon. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMA. Pasado na ngayong araw ang pagbabalik o sa pagbabalik ng Senado ang planong pagpapatalsik kay Senate President Juan Ponce Enrile. Sa interview ng RMN kay Senador Antonio Trillanes, kumpiyansa itong magtatagumpay sa pagpapatalsik kay Enrile, lalo na't marami ng senador ang may away na o may aayaw na sa pamumuno naman ng Pangulo ng Senado. Sinabi ni Trillanes na sa ngayon ay 4 na Liberal Party senator na lamang ang kanilang hinihintay para makumpleto yung bilang para mapatalsik si Enrile. Mamayang mag-opening tayo, no? Ang sitwasyon is this. Yung nilirom po namin ng mga senador ay ang kulang na lang po ay yung mga Liberal Party members. Kompleto na at may konting sobra pa pag pumasok po yung 4 na Liberal Party. At ang kwarto niyan, yung mga Liberal Party members, of course, ang kanilang pinuno ng partido nila ay si Presidente Aquino. Kung kaya magdedepende yan sa desisyon ni Presidente Aquino kung babasbasan niya. Una na ang dumistansya naman ng palasyo sa nasabing planong kudeta. Kung saan sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Eddie Galvarte na maayos naman ang ugnayan ni Pangulong Noynoy Aquino at ni Enrile. Nabatid na maraming senador ang nakabangga ni Enrile dahil sa isyu ng pamumudmod nito ng 1.6 million pesos na cash gift sa ilang piling senador lamang. Malaking prayer rally naman gagawin ng mga taga-suporta ni Romeo Halosos. Kasama natin sa balita si Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report! Isang malaki ang prayer rally ang inasahang gagawin ng mga hapon dito sa lungsod ng mga kasamahan ni Mayor at aspirant Romeo Halosos. Ang prayer rally ay kasunod ng pagkansela ng Commission and Bank ng Certificate of Candidacy ni Halosos dahil na rin sa repetisyon isinampa ng mga katunggalin nito. Kung malatandaan, nagsampa ng petisyon for disqualification ng 1st District Congresswoman ng Zamboanga, Maria Isabel Salazar at Jomar Lobregat laban kay Halosos dahil ayon sa mga ito, hindi pwedeng maging kandidato si Halosos dahil hindi naman naman ito registered voter ng lungsod. Pinagura ng COMELEC ang petisyon ng dalawang nabanggit na opisyal kung saan noong Miyerkules, formal na inilabas ng COMELEC and BANG ang kanilang desisyon kung saan kinansela nito ang COC ni Halosos. Binigyan naman ng unang araw si Halosos para iapela sa Korte Suprema ang kanyang kaso. Si Halosos ay kumakandidato bilang alkalde ng lungsod ng Zamboanga laban kay Congresswoman Maria Isabel Salazar. Samantala, inasahan namang dadagsa ang mahigit kumulang 100,000 mga taga-suporta ni Halosos sa prayer rally na mayang hapon. Dinoble naman ng kapulisan ang seguridad sa lugar na pagdadausan ng prayer rally ng kampo ni Halosos. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Samantala, cash gift issue naman dededmahin na ng mga senador. Naman natin sa balita si Grace Mariano. Wala nang balak ang Senado na pag-usapan sa pagbabalik ng sesyon simula ngayong araw na ito ang karagdagang pondo para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE sa 18 senador. Ayon kay Senate Majority Leader Vicente Soto III, magsasayang lamang sila ng oras bukod sa ibinigay na ni Senate President Juan Ponce Enrile ang kanyang panig sa ginawang pamamahagi na ng dagdag na pondo sa MOOE. Wala rin nakitang dahilan si Soto para maging problema sa working relationships ng mga senador ang naturang usapin. Ang paliwanag pa ni Soto, wala na silang magagawa kung maging ang sinasabing kudeta sa Senado ay kanilang papansinin dahil kung magpapalit sila ng moderato ay nangangailangan din sila ng reorganisasyon sa chairmanship ng mga komite. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Kandidato
kandidato sa pagkaalkalde ng isang bayan sa Kamsur umatras sa kanyang kandidatura. Kasama natin sa Mission 2013 si Renan Reynoso ng Aramin Naga. Umatras sa kanyang kandidatura ang isang kandidato sa pagkaalkalde ng bayan ng San Jose, Camarines Sur. Ito yung sinabing Congressman Eddie Pilapin na kandidato sana ng Liberal Party sa naturang bayan sa pagkaalkalde. Wala pa naman sinasabi si Pilapin kung anong kanyang dahilan. Dahil dito, dalawa na lang ang maglalabang sa pagkaalkalde sa naturang bayan na parehong independent na sinang incumbent Mayor Tony Chavez at Attorney Cyrus Pacamara. Samantala, maliban sa pag-atras ni Pilapin, nauna na rin nag-urong ng kanyang kandidatura ang dalawang kandidato naman sa pagkakonsyaro ng naturang bayan. Kasama mo sa DWNX 91.1, Aramen Naga, Renan Reynoso, Tapat, Aramen. Mission 2013. Boboto ako. And News. Silent drill, acrobatic show, ballet performance at ang pagsayaw ng Gangnam Style Dance Craze sa magiging bago atraksyon daw ho mga kasama sa papalapit na 18 Kalinga Province Founding Anniversary at Oyalim Festival 2013. Ayun pala yun, sa Feb 14 hanggang 17. Ang Governor Josel Baak, first time nagagawin ito ng probinsya ng Kalinga para sa selebrasyon ng Oyalim Festival. Sinabi naman ni Provincial Administrator Grace Kidang Flores ng PNP Academy, partikular po ang kanilang silent drill squad and band ay imbitado rin para gumawa ng performance. Tumalo na sa 81 ho yung kumpirmadong patay sa madugong hostage taking sa isang oil refinery sa Sahara Desert sa Algeria. Sa report, patuloy ho ang ginagawang clearing operation ngayon ng mga otoridad. May 25 bangkay pa ang na-recover sa gas complex. Bukod pa ito sa 55 na kibibilang noon na may 32 mga hostages at 32 na mga militante na una nang iniulat ng Algerian Interior Ministry. Sinasabing mahirap na umarong makilala yung huling mga nakuhang bangkay na posible namang dayuhan ng mga miyembro ng militante. Iniimbestigahan na kung ito ba ay French, Americano, Filipino na nagtrabaho sa naturang gas plant. May mahigit na 20 dayuhan pa ang patuloy na pinaghanap. Maliban ang 4 na araw na terrorist siege sa nakonektado sa Al-Qaeda. At mga live na po dito sa Aramen News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Pinyo pong narinig ang numero 1 Aramen News nationwide ngayong Lunes, January 21, 2013. Uy, sa mga taga-Bacolod ha, susunod po dyan. Sila kasamang Agnes Apostol at Serge Santillan sa Aramen News Diretso, Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube mga kasama, tayo po lamang Aramen News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Kasama Weng at Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan, may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. Aramen, Radyo mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Oras sa DXIC ay madaling tatak alas 7:19 sa buntag. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Headlines. Deputation order alang sa mga CSU uban pa mga traffic enforcers ipagawas na sa LTO karong si Baraha. Mga motoristang nagamit og helmet nga walay ICC sticker sa padayon ang pagdaghana. Covenant signing alang sa mga kandidato sa eleksyon pangunahan sa PNP o COMELEC. Katawhan sa dakbayan di pahinanguan sa mga sakit nga makuha nining panahon sa ting-umana. COMELEC Regional Director sa Region 10 ipaklaro labot sa paghatag og security sa mga kandidato sa 2013 election. Sa balitang negosyo, mga tobacco farmers walay maapektuhan sa syntax in-demand din sa world market at padayon. Samtang sa itong balita sa paugnat sa Kusog FIBA Championship, gipangandama na. RMN News, Diretso, Balitang Iligan.
Mindanao o Kabisayan, mga kasama mayong buntag, mayong giligan adlaw karon nga Lunes, pitsa 21 ng bulan sa Enero 2013. Live gikan sa Ayam Center Iligan. Jesse Chris Kinabato. O kinausap si Ramil Imborong matong sa tunghan ay sa mga balita ang Ayam Diretso Balitang Iligan. Gatong sa batingwa sa Judith Washing. Inuman sa Emperador Light. Sa Emperador Light, gawin ng light. RMN News, Diretso Balitang Iligan. O karon na kini mga detalye sa ato nga mga balita gipatinaw ni Mr. Michael Macarabon, Chief Law Enforcement sa Land Transportation Office o LTO. Na ipagawas na nila karon sa Banaha o karong bulana ang deputation order sa pag-deputize na itong mga CSU o pang mga traffic enforcers aron makapanikop na itong mga badlungon nga motorista. Tungod ini gihangyo ni Macarabon ang tanang motorista sa pag-kooperar sa tanang traffic enforcers nga ilang gidebutize aron magpabilin ang maibdagan sa mga tuman sa hapsay nga trapiko sa dakbayan sa Iligan. Sumala pa ni Macarabon pinagi sa pag-deputize kanila aduna kini sila katungod sa pagpasikop ingon man pag-issue og TOP sa tanang nga mga motorista kinsa nun makasupak sa balaod. Ang mga deputation order is on process na. Maybe next week or karon naman kung kuha na lang ang deputation order sa regional office is na sila authority ang mo dakop kabahin sa Republic Act 4136. Ang tingog ni Chief Law Enforcement sa LTO, Mr. Michael Macarabon, nga nanabi sa radyo mo, nationwide. Radyo mo, nationwide. Ipaklaro ni City Councilor Attorney Presidential Bong Abragan Jr. nga walay katungod ang lokal nga pangagamahanan sa Tacloban sa paghimog ordinansa aron tagaan og katungod ang mga CSU ug uban pa mga traffic enforcers aron ma-deputize ug makapanikop niadtong mga motorista nga makalapas sa balaod. Sumala pa sa chairman sa Committee on Transportation sa Wanan sa Consejo nga ang Land Transportation Office o LTO lamang ang adunay katungod sa pag-deputize sa mga traffic enforcers tungod anaa na may nasunong balaod diini. Ang Consejo is not authorized to pass the law para itugot ang kanyang pagdakop sa mga traffic enforcers. Ang pamayag ni City Councilor Attorney Presidential Bong Abragan Jr. na hinabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Kanito pang 2008 napatuman sa Land Transportation Office datog papasuot og helmet sa mga backride o mag-angkas sa motorsiklo. Kini mao gikubabar ni LTO Chief Law Enforcement Michael Macarabon. Gibutay ni Macarabon nga gituyo sa pag-implementar ang nasangpit nga kamanduan tungod mas delikado kayo sa disgrasya ang mag-angkas sa motorsiklo. Gani sumala pa ni Macarabon susama lamang og penalty sa mga batakpang motorista na walay helmet ang pagabayaran sa mga mag-angkas nga wala pa'y helmet. Kanang backline na ito, dumera na. Ito kung 2008 Administrative Order 015. 2008 pa na sa dated 2008. Itong backline, i-require po mag-helmet. Pareho na penalty. Ang pamahayag ni LTO Chief Law Enforcement Michael Macarabon nga nanabi sa radyo mo, nationwide. Radyo mo, nationwide. Daghang paghapon sa mga motorista ang gasuot og helmet ng walay import commodity clearance o ICC stickers. Subay natin pa kini sa gimong pag-monitor sa Land Transportation Office o LTO. Gibutyan ni LTO Chief Law Enforcement Michael Macarabon na daghang paghapon sa ilang nangasikob nga motorista kinsa nagsuot og walay ICC sticker nga helmet. Tungod dinhi gihangyo ni Macarabon ang mga motorista sa pagpamalit na og helmet nga dunay ICC stickers tungod karong tura wala na maghatag ang DTI o mga ICC stickers. May akong nabantayan. Daghan lang yapon ang wala ni comply. So, sa atong record sa atong opisina, daghan tayo nadakpan na itong mga mayaging simana na nag-violate ang mga balaod. Ang tingog ni LTO Chief Law Enforcement Michael Macarabon nga ninabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Iauhag ni Schools Division Superintendent Randolph Tortola sa DepEd Iligan ang magirikanan ng kinahanglan nila ng iparehistro ilang mga anak alang sa tuig tingtungha 2013 o 2014 sa pagayon nga National Early Registration sa Department of Education na pagayon karong Enero 26 to 2013. Lakip sa giawagan nini ang mga kabataan
kabataan nga incoming kindergarten, mag grade 1, ilabi na ang mga mag grade 7 o grade 8 nga mga out of school youth, special education student kun mga street children. Gani dunay duha ka special education schools nga napahimutan dito sa Dakbayan, pila na sa SPED Center kilid sa Iligan City Central School o ikaduha na sa Sergeant Miguel Elementary School sa Barangay Buruon. Matong pa ni Tortola nga importante kayo ang ipahigayon nga National Early Registration tungkol kay preparasyon kini alas sa tuig tingtungha sa 2013 o 2014. Atong National Early Registration sa Department of Education may tabo sa January 26. Sabado ka na, encourage na to tanan mga kabataan, mga school-age children o labi na ang mga ginikanan sa pagparehistro sa ilang mga kabataan katong incoming na to mga kindergarten children, mga incoming grade 1 na to grade 6 ang magpa-register, atong incoming nga mga grade 7 nga mga estudyante o gitawag na to na in the past first year, kunya atong incoming grade 8 mo na ato ang dapat second year, katong mga out of school youth nga for whatever reason nakaundang sila sa ilang pagtuon o kaasa na sila karon o apil katong mga special education students na to, mga speed children. Ang tingog ni Schools Division Superintendent Randolph Tortola sa DepEd Iligan nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Gipaklaro ni Atty. Renato Magbutay ang COMELEC Regional Director sa Region 10 atun sa mag-uhay ng hitabo nga command conference sa 2nd Mechanized Infantry Brigade. Labot sa usa sa mga naganang programa sa nasod mao ang paghatag og mga security sa matag kandidato sa tuig 2013 election sa Bilocolano del Norte. Matod pa niini dili matawag nga exempted ang mga kandidato nga pwede silang makadala-dala og armas tungod kay adunay mga hulga sa ilang kinabuhi kun dili nakalatid lang sa resolution nga availment of security. It's just exemption in the carrying of firearms. Hindi pwede na i-accept mo personally yung isang kandidato. What resolution state is abatement of security or bodyguard. Meaning, pwede silang magkuha of security. Dili sila magkabit-bit sa ilang firearm, definitely. Pero matagaan sila o mga security bodyguard. Dugang pa ni Magbutay nga sa pagkakaroon ng incumbent governor o congressman lang ang ilang mga taga-ng security personnel na gikan sa Philippine Army o Philippine National Police. Ang hudang mga kandidato gikan sa mayor paingon sa hudang panlalawigan ang mga tagan lang o private detective agency. Dawas kung aduna na yung mga hulga ang ilang mga kinabuhi, mamahimo na sila mag-request ngadto sa kauluhan. Sa nasayran usab si Magbutay ang ibali na ngadto sa COMELEC Western Visayas. As of now, it is only the congressman and governor, incumbent congressman and congresswoman na pwede matagaan na to o security personnel na coming from the PNP or AFP. The rest of the candidate, local candidate from mayors down, Pasanguniang Panlalawigan, ang inaragang maabe is the private detective agency. Ang tingog ni Atty. Renato Magbutay, ang Regional Director sa Region 10, nga ninabi sa Radyo mo Nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Kabulo na karon sa ilang pagpangandam ang core group nagibugna sa Iligan City Police Office o ICPO sa mga kalukan nga pegayon nga dunay kalabutan sa nagsingabot nga PDI sa Mayo 13 karon tuiga. Una dini nga kalukan mao ang papahigayon og usa ka covenant signing o pinirmahay sa mga kandidato sa usa ka kasabutan nga motabang sila aron makabot ang usa ka luwas og patas nga eleksyon. Kini nga programa gitawag sa Commission on Elections o COMELEC og Secure and Fair Elections o SAFE 2013. Sa Pebrero ka-12 usa ka adlaw sa di pa magsugod ang pagpangampanya sa mga nasudnong kandidato og mga party list usa ka caravan for SAFE 2013 ang ipagayon alas 7 sa buntag. Magsugod kini sa My Price area sa Barangay Tubod ng Dakbayan sa Iligan agi sa mga nag-unang kadalanan sa sentong bahin ng Dakbayan paingon ngadto na sa City Public Plaza o sa Rizal Park. Isunod din ang usa ka interfaith prayer nga pangunahan sa representante sa simbahang Katolika, sa Islam, sa Evangelical o sa Lumad. Din hinarayon isunod ang pagperma sa mga kasabutan nga nakasulat dili lamang sa papel apan lakip na sa usa ka dakong tarpaulin. Din kining pinirmahan nga tarpaulin ang gilayong i-display sa City Public Plaza. Radyo mo Nationwide. Nagpahimangno karon ang City Health Office ngadto sa publiko nga mag-amping kanunay o magbantay batok sa mga nagunang sakit nga makuha karong panahon o karong panahon sa ting-ulan. Matod pa ni City Health Officer Dr. Chelina Canyaveral nga kasagaran sa sakit nga makuha sa tawo karon kanunay ang pag-ulan na mao ang hilanat sipon og ubo. Posible pa usab matod pa nga motaas ang kaso sa dengue
fever tungod kay dili naman na mamala ng mga kanal, mga lata, bagol ug uban pang mga containers usod lanan nga nanghayang. Kinimaton pa nga mga butang may kasagara mahimong breeding area o itluganan sa mga lamok nga posible nga anong dala sa sakit nga dengue. Tungod din giawhag ni Dr. General ang mga ginikanan sa paghatag kanunay sa ilang mga anak, ilabi na katong mga gagmayng estudyante, mga proteksyon, batok sa ulan sama sa raincoat ug payong. Subli usab nga nagpahimaw ng CHO nga kuno makasinati og ilanat gilayong nga magpatanaw sa doktor o kaha mo bisita sa Barangay Health Center ug dili na kini paabutin pa og dugay. Derecho sa Nego. Bisan pa og mahimo ng hingpit nga balaod ang syntax, gipahayag sa National Tobacco Administration nga dili apektado ang mga mag-uuma sa tabako gubikan and demand pagyapon ang maong produkto sa world market. Madod pa ni NTA Administrator Edgardo Zaragoza, gumpiyansa pagyapon ang mga tobacco growers tungod dili na basta-basta mawala ang industriya sa mga Ilocano. Kamatuoran nini 8 ka bilyong kilo sa tabako nga produksyon sa nasod niadtong tuig 2011 og halos 52% ang kinahanglan pang paliton sa international market nga 150 milyones hangtod 160 milyones ka kilo. Let's get ready to rumble! Derecho palaro! Gipaabot na lang karon sa samahang basketball ng Pilipinas kung kano sa magsugod ng practice and training sa national team na may partisipante sa 2017 FIBA Asia Championships nga himuon din sa nasod sa bulan sa Agosto. Matod pa ni Sammy Barrios, Executive Director sa SBP, walay question sa paghatag og dalan sa mga PBA teams nga ipaulos una nila ang ilang mga maayo nga magdunaay. Sumala pa karon lang mahitabo og balik sa Pilipinas nga himuon ang FIBA Asia human ang 40 ka tuig. RMN News Panahon. Padayong makaapekto din sa pulo sa Mindanao ang tail end of the cold front nga magdala og mga pagulan matag karon og unya. Sumala pa sa pag-asa gubikan ni maong kadaot sa panahon daghanang lugar sa Davao o pila ka mga bahin din sa pulo sa Mindanao anak kasinati og pagbaha gubikan sa wayhunong nga ulan. Tungod din posibleng nagpahimangno ang pag-asa nga karunayon ang pag-igmat aron daling makapangandam sa bisan unsa man kalabidad gumikan sa dili maayong dagan sa panahon. RMN News Derecho Balitang Iligan. Mga kasama live gikan sa RMN Center Iligan, inyo naman ito mga balita ang RMN News Derecho Balitang Iligan. Iring adlaw Lunes, Enero 21, tuig 2013. Og pabaw ni sa mga miyembro o opisyalis sa Iligan City Eagles Multipurpose Cooperative nga adunay General Assembly meeting nato sa Enero 25, adlaw Biyernes ni alas 5 tak na sa hapon aron ang mga importanteng panagdiskutan importante kay ni alang sa diskutanan nato sa kooperatiba no sa Iligan City Eagles Multipurpose Cooperative karong umaabot ni Biyernes pohon Enero 25 alas 5 sa hapon tanang mga members o officers sa Iligan City Eagles Cooperative o multipurpose cooperative no doon tayo assembly meeting tayo gayon kini nga paybaw gikan ni Kuya Pedring Dalumangkat. Okay, may mga tao maayong buntag ug maayong pagpaminaw sa mga figurante sa may Purok Traski Walan sa Finesa family o dira usab sa may Purok 17 Barangay Dalipuga sa Miot o sa Gumahad family o sa Buhol family maayong buntag ug maayong pagpaminaw. Pabuta balik ta second portion sa atong tulumanon sa straight to the point bagyapo na ito ni Manny Salibay. Kasama mo sa Serbisyo Publiko Jessica Criski na bato o kiniusab sa Ramilimboro Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama tatak alas 7:34 sa buntag kini nga oras dito sa madinguan sa Coca-Cola isang daag taon ituloy ang happiness o usab sa Quick Chow Pansiteria Sarap.
RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Kauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murang higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan natin, iyan mo ka-90% under 1, 2, yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gumaya man ng Joy sa Shell. Punta, kakumpareta aron makadaginot. Dili ka may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Nahirang dagong litro ni sa tubo. Nga mabot hangtod sa kasimana sa pamilyang sama nato, kutod ko! Bah, sulit di ay ang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Luya mga kong lawas, gulat! Wala ka may bawang ng timan! Timailan ka na nga nagagtoksin sa ibong lawas, noy! No ba? Tunay dagang timailan, noy! Kanang ti regular na paggawas sa hukaw! Dugay hilisan, insomnia, sakit sa o, sakit sa kalawasan ng ulutan, di hamis ang kutis, poor memory, excess weight, baho ang ginawa o dagan pa pag G-Detox na, noy! Ang pinakakusog na herbal capsule! G-Detox Plus Herbal Capsule! Ikaw ko riyan, pag G-Detox sab, may nanimahon ang ginhawa na! G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog! G-Detox Plus Herbal Capsule! Ang pinakakusog! Ikwag pang sa toxins o palatian. G-Detox Plus Herbal Capsule! Ang pinakakusog! G-Detox Plus! G-Detox Plus Herbal Capsule! Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text code, space code to 2653! Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among paginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, Miracaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Miracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Dula na sa Miracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Miracaf. If symptom persists, consult your doctor. Bigyan mo ako ng tagakwento, haluan mo ng komikero. Dagdag mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang timpla
100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant freeload! May millions of freeload pa ako! Ang yung pinong pamasok pagluwag hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653! Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Let's eat pansit! Kantun ba? Magpansiteria? Sarap nga dun. Kaya lang ang layo papuntahan eh. Sarap sana nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasahan na in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya lasap ang sarap ng timplang pansiteria. Oh, let's eat pansit! Sarap! Ubus agad! Pansiteriyang pansit canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriyang sarap. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Straight to the point. Okay, welcome din natin sa second portion dito sa atong tulumanon sa Straight to the Point. Usan na itong kauban sa Kirunay kasama ng Tony Manny sa Lubay. Kuya Mari, may buntag pag-usap. Kuya Ramil, ug sa mga nanikay-sikay ng bagong adlaw, mga senior citizen, mga mag-uuma, mananagat, labasira ug labasiro, tindira ug tindiro, sidewalk vendors ug mga mamalitay sa atong mga kamerkaduhan ug matindahan, mga mamumuo ug mga empleyado sa nakadayang establishmento, mga empleyado sa gobyerno, sa nakadayang opisina, labi na gayud sa mga traffic enforcers, street sweepers ug basurero, ang mga tinuganan sa balaod, mga miyembro sa PNP, AFP ug BJNP, mga huwis ug prosecutors, mga magtutudlo sa nagkadayang tulungaan, mga pastor, pastora, ministro, katekista, laiko, kamadrihan, kaparian ug mga misyonero sa nagkadayang simbahan ug mga imam sa mga moske, mga kotsero sa Tartanilla, mga nagmaneho sa tricycle, motorsiklo, habal-habal, jeepney, bus ug mga cargo trucks, ingon man mga pasahero nga nagbiyahe sa nagkadayang destinasyon. Labi na gayod sa tanan nga nagpaminaw karon sa 44 kabaranggayan ng Dakbayan sa Iligan ug sa mga kasiprit nga mga lalawigan, lungsod ug dakbayan ug sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao ug mga dapit sa kalibutan nga mabot ning Sibya pinaagi sa Ustream. Mayong buntag usab na usab. Ug karon ang kaduhang portion dinhi sa Straight to the Point. Straight to the Point. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay, sa to ang hisgutanan mga kasama, ito padayon ni sa Sigaw ng Bayan, karong buntag. Gihatagan ba og katuod ang mga CSO o si bisan kinsang traffic enforcer sa pagpanikop sa mga motoristang magsuot og walay ICC sticker nga helmet? Straight to the point. Okay, dili lamang itong ICC sticker, lakip na ang PS Mark. No, kung niya gihimo ang maong helmet din sa tuag dason sa Pilipinas. No, doon ang Philippine standard. Bana ang kinahanglan. Og usab ang ICC nga marka nakabutang sa maong mga helmet. Og kalambigit ni kaganina mi sugilon si Mr. Michael Macarambon sa buhatan sa LTO, si Kuya Mike niingon deputation order alang sa mga CSO ug uban pang mga traffic enforcers ipagawas na sa LTO karong simanaha. Sa laing bahin, ang head sa CSO, si Mr. Libby Hungao, mibutyag na gihatagan sila og katungod nga manikop niadtong mga motoristang walay ICC sticker ang ilang mga helmet. Og kalambigit din
si Konsyal Abregan ipaklarong walay katungod sa paghimo og ordinansa ang syudad pag-deputize sa mga CSO ug uban pang traffic enforcers tungod aduna may nasudnong balaod niini. Kasama mo sa balita, Jenner Cabanday. RMN Investigative Report. Ipaklaro ni City Councilor Atty. Providencio Bong Abregan Jr. na walay katungod ang lokal nga pangagamanan sa dakbalin sa paghimog ordinansa aron taganod katungod ang mga CSO uban pa mga traffic enforcers aron ma-deputize og makapanikop na mga motorista nga makalapas sa balaod. Sumalapas sa chairman sa Committee on Transportation sa Wanan sa Konseho nga ang Land Transportation Officer LTO lamang ang adunay katungod sa pag-deputize sa mga traffic enforcers tungod ana may nasudnong balaod niini. Ang Konseho is not authorized to pagkalo para itugot ang kanyang pagdakop sa mga traffic enforcers diya sa kuanong sa kanong walay helmet na walay IC. Now, this is kaning international law ang kaniyat do ang mandatory helmet law. Now, it can be enforced to LTO, and LTO can have it deputize sa mga traffic enforcer. Ang kanang IC, muna ipapumangkot sa DTI, kay use this one ang ato ang helmet law, ang mandatory helmet law, if this is quality, pwede makuha kay mag-effect ang purpose sa balaod na ipinayon yun na for the safety sa mga motor riders na nangyon sa helmet. Now, so far, that is kanang pag-authority ng pag-enforce ng balaura is through a national agency like LTO, and the LTO can deputize, but not the illegal city government o the promotion na mag-authorize kaya it's only covered by national law and it should be enforced by the national government and can be deputized to the local government unit or the enforcers. Ang pamahayag ni City Councilor Atty. Providencio Bong Abregan Jr. na hinabi sa Radyo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, si City Councilor Atty. Providencio Bong Abregan Jr. So walay ordinansang lokal. Walay local ordinance para niini. So kato nang giingon tong RA 4136 dito basihan. Depende ni sa kuan LTO, no? Na deputize sila ngako ni sa mga programa ni maabusohan sa pipila. Bitaw. Mao ni nang ko. Dinhin na yun. Dili pura de los buenos. Doon ay pipila diha. Amo na ng panahon na maka-sadlang na kami. Dili siya ba? Ha? No? O sa gali gikinahanglan ha. Ato ang himuon gyud kung kita gi-deputize man sa LTO kay usahay din nang mabantayan. Okay naman siguro na doon mga konsiderasyon pero wala ba yung mga maingon na doon ay kapalit ba? Kung ato pong tanaw na Kuya Ramil, ang kining balaod sa Republic Act 10054 specific kayo. Helmet law mo siya, di ba? Mandatory mandatory nga pagsulob sa helmet. Ug kung imong tanawon kung ang pag-deputize base lang sa 4136 kinahanglan ba gyud nga ang bigit gyud ilakip gyud sa pagbutang diya sa deputization order sa nga pwede sila mosikop sikop base sa Republic Act 10054 ibutang gyud ang dito para dili lang ang 4136 apil na ang special law ng Republic Act 10054 kinahanglan gyud kita kini otherwise kung dakpon kada mingon ka nga by what authority are you arresting me? So ibutang dito doon ay note dito sa ilang ID nga pwede sila musikop base sa Republic Act 10054 dili lang sa 4136 kay basin bayaon niya kung doon na po'y violation sa ban wala lisensya nga pag-drive kay kwan na helmet niya wala siya lisensya niya ang kwan kay ang ilang implement ang no helmet policy lang mura ang gi-implement o karon kay wala lisensya mingon ka nga sige padayon ito kay ang helmet naman among gitanaw karon dili baya apil na nini ang kining Republic Act 4136 kung bigit sa kuan gayon pag-implement. So dito ibutang to sa deputation order ibutang ito gyud sa papel nga appeal ni nila ang
RA 10054. Kinahanglan Public yun. Act 10054. Specific yun, kuya. Oo. Para bitaw na mga matungnan po sa ba no? Asa yung yan. Katong RA 4136 asa man na napita nga pwede mong malako. Oh, malako po wala helmet. Wala sticker. So masay ubang gyud na medyo mo gusto mulusot ba? Ay, mulusot gid ka mga pilosopo kayo. Asa man na napita diha karon matungnan dong na nasay bitaw sa balaod. Yun ang kuti-kutihan lang ba? Napita. Labi ng mga estudyante sa College of Law kuya. Lisod kay na kuya. O niya, mo rin sige duwagan ako ni arogan. Basta dili ka mag-away. Mo man mag-away la. Asa man balawran mo gi kuan gi kuko ng arogan. Asa man napita na. Di ba? Kinahanglan gyud nga ang tanan natong mga mandato so tanan nato nga mga basihanan. Kinahanglan gyud naka lakrag kuya og plastada gayud. Sa mahimong madibitasyon niya, pangita i-appeal niyo na sa pangutana. Nato ba diri? Ibutan niyo rin nato. Kasi niya maulawan kami. Dako kay mong ID dire LTO deputized agent. Niya Roman, di man dami pwede musiko hapon useless gapon. Ang RA 4136 sa mga giwan. Mauraman deputized para sa buwa. Pinirang mga way lisensya, mga plaka sa kuan sa kyanan wala di ba? Makadala o registro, wala URCR, nagdagan dos kadalanan, ano ba? Di ba? So ipaklaro gyud kung ikaw mahimong pero dili man sila din diretso siguro ibutang din sa field kung wala gihimo i-orient sa sila seminar po seminar ni. Kinahanglan po ng seminar kuya mangutana gyud nga ba diha ang RA 10054 basta daw na kami noon may mga kuan niya maka-violate niya og matungman dito na ito mga makuti kayo nga kuan mahimong kuan nila ba di man ni sayo daw ni lutsa na to ni ba pero wala asa madapita rin na may maulawan lamang ang gidipitize ninyo nasa LTO bisan dito na lang sa kuan dito lang sa order dito na lang sa order and then sa ID sa order ang gibutan din ha appeal na sa ilahan ko ang doon na sila katungod ng musikot na itong mga na nag-helmet apan walay compatibility clearance nga kuan ICC sticker ingon ni ana mas man malinawan yung kayo para gud nga ang dalawon nimo nga kuan usab otoridad kining papilis nga naghatag kanimo og kusog gahom insakto gayud dili ba wala ba room for kuan kuya ba kada bitaw question kuya nga kuan gud inig implement jud ka base sa gilatid diha sa imong gikuptan nga otoridad. Tunod ba traffic enforcer nag birthday karon? Ato group tag happy birthday ni traffic enforcer Mickey Uga. Sa ulog siya ang birthday karon adlaw. Good morning, happy birthday. Happy birthday mato pa din happy birthday. Gikan ni Ate Babel no kang Mickey Buhay Lungsod Uga sa traffic enforcer ito nakita mi kagahapon kita mo kagahapon indot kay happy birthday man day karon sa ulog siya ang birthday karon adlaw nindot ning mag-birthday kuya kay matunong gyud sa adlaw na tawhan January 21 og kagahapon kuya sa mga nagfiesta kagahapon sa Santo Niño gahapon di ba Senior Santo Niño apil ta kagahapon yung mga procession gihimo gahapon mga Santo Niño no sabi gihapon bisan mo kuan kini fiesta ni Senior Santo Niño apan ang sentro yun sa kapistahan siyudad sa Subo kagahapon so karon tibok bulan ba ni sa Enero Santo Niño gini kay na may uban Santo Niño napil ka na first ang Black Nazarene atong first week pero diri sa tuwa kay na hidangat ng ang Black Nazarene nato ini Februaro Februaro kano sa midangat dinhi sa hidangat ato ang dakbayan ang iton na Nazareno nagtira kalabay nga Februaro 3 dinhi sa tuwa so sa Cagayan de Oro medio sa ito katong mulargahan pa ko para Manila mausab to sa kuan Cagayan de Oro kuan Japon fiesta ang Black Nazarene so daghan ga fiesta karon sa fiesta Patron Santo Niño. Happy fiesta. Okay, muna nga mayon na to ang sugbo kagahapon. Astang sadya ibo kaayo. Doon na pa belated happy birthday. Belated happy birthday ni Kuya Ronald Galorio. Uy, Kuya Ronald birthday. Ato ning bagong club treasurer. Sa Maria Rina Eagles Club. Belated happy birthday ni Kuya Ronald Galorio.
Nag-birthday ni gikan sa atong first Vice President Kuya Aram Guarganira sayo kay ni nag-hiking. Sayo kay ni sa Vice Property. Health is wealth. Tanawin mo si Kuya Aram murag 25 anyos. 25 anyos. Lebih smile ya. Hamis pa kay Kutis. Kursi na. Hamis pa kay murag nagkakusa nila pa kuya. Karon adlaw dito, birthday kagahapon ni Kuya Ronald. Karon sad ang birthday ni Ate Aset Galorio. Ate Aset ni Kuya Ronald. Karon adlaw ni. Basig itingog nila ni karon adlaw. Happy birthday karon ni Ate Aset Galorio. Si Ate Aset Agpasa Galorio. Ila ko ni sa kani adto pa mga pabitaw tas mga kuan pa pagdaron pa nga mga kuan pamani wa pa mga 10 anyos na ila ko ni kuan si Ate Aset Agpasa Galorio. Sa dihan nga napako sa seminaryo kuya kita nasa kuan kuya sa St. Michael's College during my college days. So karong adlaw Ate Aset Galorio, happy birthday nakagapon kay Kuya Ronald. Sunod man sila. Dunay reaction kuya kan Vicky Timbal. Kung ang ICC sticker 2010 dakbon ba diin nakapalit na og helmet nga dili pasar DTI prescribed like Tikati brand. Tikati o Tikati no? Tikati brand. Pero masiguro basta doon ay ICC sticker o doble ba kay napasabot nga kinagit siya. Mao gi haom gyud og kuan sab siya kin na ilikon na klase sa kuan sab. Nakasulod yun sa pa sa Philippine Standard na nabitan nato dili siya basta-basta lang sama na ng uban na nanlusot lang video bisan ganig mahagbong lang diretso ka buak sa kahaog kuana suoton delikado kayo delikado ang quality kisa pang helmet na dunay kuan nahagbong lang buak na yun nahagbong ra gyud unsa nakagnabunal bitaw nga gamit tong kuan nagamit sa helmet niya na kuan nahulog lang gani pero nabuak na nila pa kuya kung madakpan kuno ka tapos nilang imuhang bayran kung wala ICC sticker 15 offer sa pins second pins third pins dayon karon kung wala kay helmet ang imong bayran pila to kasamang jo wala 400 lang. Di na lang mag-helmet. 400 veteran. Kaysa mag-kuhan ka, mag-helmet ka, wala kay ICC sticker. Kadako, kagagbayaran ta. Okay. Katawa ni kasamang Jo. Okay. Sa di pa tayo tapos kasama Kuya Manny kay Kuya Matakaron, doon ay nagtabang lagi ni kay Kuya Manny, doon ay pasyente. Orlando Alvarico. Asa si Orlando Alvarico? Purok 2 Lower Mainit, Iligan City. Entrepreneur sir, ako mangayo sa kinasingkasing maluoy ang mga katawhan labi na sa inyong programa mapaabot akong problema bahin sa akong papa na nakaroon sa ospital. Siya mga usa ka semana na admit busa ako mangayo og tabang para mapalit ang mga resita nga tambal. Grabe siya na maluoy mo. Ang pasyente si Luis M. Alvarico na-admit sa City Hospital. Sige, kinahanglan karon nimo Orlando, ikaw si Orlando, no? Yes, sir. Na may mga resita nga ito nun, sir. Kanya, wala na may kwarta tungkol kidugay na mi na-admit akong papa sa hospital. So, isa problema niya, sa may sakit? Ayang sakit niya sa yung kasing-kasing dayon na-infection sa iyong kidney niya nang hupong siya karon sir. So haliwa sa atong mga igsoon nimo karon, no? Maluoy mo nga mga katawhan sa Iligan nga matabagan ko sa akong problema bahin sa akong papa. Tungod kay grabe siya na siya sa karon sa ospital. Wala mi ipalit og mga tambal sa akong papa. Okay. Nakadalo lang mo sa kapitan dito sa Manginit? Wala pa, sir. Wala pa. Sulusan mo para sa indulgence. Dapat ng programa din na sa medical health? Ang PhilHealth karon akong gi-kuan sir na akong gi-claim niya. Wala. Ako karon pa akong i-process.
Ayun, sa Indigene, kami sa Indigene kay nakakuan mi pero ang kanang uban kay wala man sa Indigene god. Ade. So magpaabot ta og asa na pita tultulan ang pasyente diha sa kuan? Sa senior citizen. Senior citizen nga papa. Unsa man ang mga tambal hindi kinahanglan? Sige lang. Ato lang tanaw na unsa mga tambal ha. O sa gani so hospital nga walay tambal. Mao ginana. Resolve ang atong ang kayumtang sa hospital karon nga walay tambal. Atong mga indigent patients nato mga kuan pa taon. Manawagan pa para makatambal sa mga naas tambalanan karon. Dunay text niana din. Bumini nimo. Ikan ni Mother Mitch. Kaya ingon si Mama, good morning daw. Good morning daw kang attorney Manny. Sa imo. Idol mo si attorney. Idol pala ko si Mama Mitch. Mother Mitch kita gagahapon. Kita mo gagahapon. Dito sa ilang Malay. Gabi-abi kita. Indot kayo. Okay. Main buntag sa mga taga Ubaldolaya, ada sa Green Valley. Hapon, mo gagapon sa La Prisima. Dia sa Merela, mayang buntag kaninyong tanan. Okay, niya po usa si Alki Buhain, Barangay Bungyao, Zamboanga City. Dahil anda kayo doon sa kabinarang programa ng Sunod si Mr. Rino de la Cruz. Sir, mga ikog tabang sa inyo sir, aron makauli lang ko sa Zamboanga, tulo ka adlaw na ko dire. Sir, halos di na ko makakaon. Say ko ano mo Alki mga lang? Ngayon lang undo tabang makauli ko sa Zamboanga sir. Saan ka sa Zamboanga dapat? Sa Bungyao sir. Bungyao yung city lang siya? Dili sir, bale ano na siya? Munisipyo? Barangay lang na siya. Barangay sa Zamboanga City. Kisa na naman hay under huligan? Ako lang gihabol akong asawa kasi nagtaban pa sa laki. Okay. Nagtaban sa laki, hindi pagkita ba rin? Lumas na ba? Sakit lang sa ako, gitalan niya akong bata, 8 months pa. Ito lang sa kidala? Pasti lang. Una to niya, preso ko nagmaskin wala ako kwarta mo ni ko dire bales visa daw nga ni kasi ako gili mga dawat sa akong mga kuno sayang gili kanan kasi wano ko to sila. Mga Muslim ba? Ano? Muslim ka dun? Ako? Ano dili ang gitugan? Wala, Bisaya. Bisaya? Cebuano. Ikaw Hulano? Hulano ka? Bisaya. Half lang half ko. Half ka? So naghanyo ka para makauli sa Zamboanga? Oo. Wala 3 days na kasi ko diri halos wa na way gamit o ipangbalikyan na ako makakaon lang ko. Sa IBT nagtulugan. So basta lang ka natulog? Oo. Sige. Hangga ito mga laminaw ron? Hangga? Ipapamahal na ito meron. Hangga ito mga laminaw ron? Manawagan po ako sa mga kung namin makadungog sa mga alpaka pero hinaut ko makatabang sila na ako ba? Basta doon na po mga kuwan, sa Bacano ba ka? Sir. Pag sa Bacano ko na, basta doon mga laminaw ron? Yung taga Zamboanga City, taga Zamboanga? Katal din mga Zamboanga, takyora na RMN, Sigan, takyota pwede ayuda. Sana pwede sila ayuda kumiyo maski para pwede lang involve sa Zamboanga City. Ito si Alki Buhain de Barangay Bungyao sa Zamboanga City. Okay. So manginyo ba no? So manginyo karon? Palihog lang tagaan na to tabang kini si Alki Buhain. Uli dito sa Bungyao, Zamboanga City. Taon nga asawa ka na kita taon. Ang bahala na lang itong asawa ay lang itong anak. 8 months pag dala-dala. No? Katong bata nag-giningaw sa ito sa amahan. No? Sabihin na siguro itong inahan kay kita nag-isa laing kalipay. No? Pero ang bata ang uban ng mag-iha magbaka kuya man pero looy lang kayo ang bata mura sabi mo naman mag-baptist tama timbahan ng baka uban okay kinabuhin ninyo ba? Yun ang doon ninyo pastilan nindot ba nas pagsugod pero kini karon sa sitwasyon karon pamiligyan na yung gamit kay wa nag-isa so nakapila ka adlaw na ikaw kaon. Okay sir, please greet ni Francine Ermita og advance happy birthday ugma po. Happy birthday si Francine Ermita mag-birthday ugma kuya ikan sa iyang papa Luloy ug mama Lotlot og Lola Lanji. Okay
kita. Jadi apiki kita sa oras unya kung nagpagipaabot si Kuya John Ruiz iyahang kuan po ni sa clan po ni Alforque second Jose Alforque clan family reunion paygayon karon Pebrero 3 adlaw ng Domingo sa Alta Beach Resort mag-uong ni Mindanao del Norte kini nga pabawag ikan ni Kuya John Alforque Ruiz. Og congratulations sa Miss Kabaksanan si Lily Rose Hermosilia ug usab sa first runner-up nga si Gila May Pautan, si ang second runner-up Daisy Pairat ug ang third runner-up si Annalie Kabulbol. Congratulations Barangay Kabaksanan sa pagsaulog sa adlaw sa barangay kagahapong adlaw. Oras na kalas 8:05 na sa buntag kiniga oras kadto sa Badigwa sa Rejoice Conditioner salon like smooth up to 48 hours with the new conditioner from Rejoice. Tapos kuya Maneng, salamat kayo sa mga seksyonan nagsunod kaduray din sa tutulungan. Kung manganday kita og kalambuan atong balilo ng panultion, to improve is to change, to be perfect is to change often. Change requires knowledge, improvement requires wisdom. Sa kalambuan, kinahanglan ang kabaguhan. Alang sa kingpitan, kinahanglan ang makaranayon kabaguhan. Ang kabaguhan nagkinahanglan og kahibalo. Ang kalambuan nagkinahanglan og kaalam. Singgit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, iligan, kaya nato. Kabaguhan, paningkamot, paglaom, kaya nato. Kung adunay animalaya o kasaypanan makitaan, kinahanglan natong pakigbatukan o atong badlungon o kurian ang mga igsuon natong nangitngitan. Aron ang korupsyon o pagpangawka, wapukan o ang katilingban, makabaton o kaangayan o katawhan, mabulahan. Apan nasigon pa nga itong mga kaigsuunang empleyado o opisyal sa kagamahanan nga nagbuhat sa katarong o nag-alagad na puno sa kaligdong. DJ Lantibos, Sidney Dormientibos, Yura, Sidinyon. Ang palaod ang tabang na itong mabinantay nagbili na ito nga tulog sa ilang katungod. Manginlabot kita o gatag panahon nga dunay issues o mga saliran nga mohadla sa katilingban, mangutana kita. Are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Lugalos man ini ang komentarista si Mr. Lino de la Cruz, mga higala, mga kasama. Ang maong na programa sa kabinayran nga tulubanon o buhay lambot kinabusulihan. Mga higala, manamilit kami ubang hinaot nga ang Diyos manalangin kaninyo. Daigo ng Diyos. Hallelujah. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo hangtod og mapon sa samang takna dinhi sa Maniligan, DXIC ug IFM ad mayoren. Dei gloriam, all for the greater glory of God. Karon alang sa dakong kahimayaan sa Dios. Kasama ninyo sa Servisyo Publiko, ban sa atong technical partner, kasamang Jockey Bonhoc o sa transmitter, kasamang Dan Magallanes, kininingalang mananaban, Atty. Manny Salibay, o kiniusab sa Malimborong, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Ramil Emboro at Atty. Manny Salibay. Nag-phone in sa Straight to the